Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Parating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla, sa lahat ng probinsya, sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawigan. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Narito na naman ang Sunday morning habit ninyo, ang si Manoy ang ninong ko. At ngayong linggo, kasama na natin ulit si Manoy Wilbert Lee dito sa studio. Good morning, Manoy! Salamat, Jelly. Good morning sa iyo at good morning mga kapuso. Tutok lang kayo dahil lumibot na naman po kami sa mga probinsya para sa mga kwento ng mga pagsubok at pag-asa ng ating mga kababayan. At ang first stop natin, ang mga nanay sa Naik, Cavite na hinaharap ang hamon sa kanilang kalusugan. Ano na po kayo katagal na single mom? Pa-August. Ano po ba nangyari na? Na-atake yun, ma. High blood. Hindi naman lingid sa ating kaalaman yung tensyon dun sa teritoryo. May pagsubok ba kayong kinakaharap? Ay, mayroon doon, ma'am. Minsan nagpalaot kami doon, nagadikit sa amin yung taga-China. Kung bubungguin lang kami, wala lang kami kalaban-laban. Panalo, winner tayo lahat. Magandang umaga
umaga mga kapuso! Ako po si Jenica Garcia at kita nyo naman po medyo umaambon ngayon dito. Pero magandang senyales po yan dahil magpapaambon tayo ng maraming biyaya. Muli po ako po si Jenica Garcia at samahan nyo po ako sa pagbisita sa makasaysayang bayan ng matatapang, ang Cavite. Bahagi ng Region 4A o Calabarzon, kilalang tahanan hindi lang ng magigiting na bayani, kundi maging ng mga palaban na makabagong bayani ang mga ilaw ng tahanan. Dito sa munisipalidad ng Naik, kikilalanin natin ang mga inang nagtataguyod ng kanilang mga pamilya sa kabila ng mga suliraning pangkalusugan. Alamin natin ang kanilang kwento. Mga kapuso, kasama po natin ngayon si Nanay Jennifer mula sa Barangay Halang. Nanay Jennifer, kamusta po? Napansin ko po meron po kayong 3 anak. 3 lang po ba ang anak nyo? 4 sila po, ma'am. 4. 4 sila, 2 babae, 2 lalaki. Balita ko rin po kasi nanay, single mom daw po kayo. Opo, ma'am. Gaano na po kayo katagal na single mom? Wala pa 1 taon, ma'am. Wala pa pong 1 year? Ito pa, August. Ano po ba nangyari na? Na-atake yun, ma'am. High blood. Biyernes man, tumawag yan sa akin, ma'am. Sabi niya sa akin. Tinanong ko pa sa kanya. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya, nandito ako sa loob ng tindahan. Sabi niya, parang mainit daw talaga. Tapos sabi niya sa akin, maligo daw ako, ma'am, kaya alam niya, ma'am, may sakit ako ang high blood. Sabi niya, maligo ka, ha? Sabi ko, oo, naligo na ako. Sabi ko sa kanya, naligo na ako kanina. Sabi niya, kasi sobrang init. Tapos, na-atake pala siya, ma'am, alas 3. Sabi ko, buhay siya. Sabi ko sa anak ko, siguro si Papa mo ba, baka may nakain lang kung ano. Sabi ko, hindi naman. Sabi niya, o nga, Mama, dumating ako doon, ma'am. May dalagita, sinabi sa akin, Tita Jennifer, condolence. Akala mo, ma'am, na hulog ang langit sa akin, ma'am. Kung hindi ako sisigaw para mamatay ako, ma'am. Gusto ko pagdating ng panahon, matapos silang pag-aaral. Ngayon parang masaya na ako ay mag-graduate ang mga anak ko 2. Yun na sinasabi ko sa kanila, mag-aral talaga kayo, anak. Hindi yan para sa akin, para sa inyo yan. Kaya mahalan ninyo yan. Nagpasalamat nga ako, ma'am. Mabait mga anak ko, ma'am. Hindi na ako na problema kung ano ang kanila. Tinalangan ko sa mga anak, ma'am. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, ma'am. Nanay, maraming salamat ha. Maraming salamat sa oras. Maraming salamat sa tiwala, sa pagsabi ng kwento po ninyo. Hindi madali ang magtaguyod ng pamilya, lalo na kung mag-isa. Sa harap ng maraming pagsubok, ang ating mga huwarang ina ay patuloy na lumalaban para sa kapakanan ng mga anak at pamilya. Ako po si Lisel Arnasan, 39. Nabulang trabaho po. Sa bahay lang po. Ang asawa ko po ay nangangalakal lang po. Siyam po ang anak ko. Ito po yung pinagbubuntis ko po. Pansampu na po ito. Naranasan ko rin po yung nakunan ng 3 buwan. Nasa bahay lang po ako. Hindi po ako nagpadala ng ospital. Pang-siyam na anak ko na rin sana po yun. Delikado nga po yun. Kaya nga sabi ng mga anak ko, dapat dinala ako sa ospital. Sabi ko, wala na. Huli na eh. Wala na rin naman bata sa loob ng tiyan ko. Naiyak po yung asawa ko dahil wala po kami pera, hindi niya ako madala ng ospital. Lakas ng loob na lang po, iniisip ko na lang po yung mga anak ko. Kasi kung mahina po ang loob ko, mawawala lang ako sa kanila.
Nakararas po ako ng 2 anak ko, nag 50-50. Yung pang-4 ko po na anak, nadala ko po ng ospital, wala po kapera-pera. Laban lang anak, nandito lang si mama. Sa awa ng Diyos, lumaban na rin po. Pati yung bunso rin po. Ayun, mga malusog, saya. Sa akin po, wala naman pong mahirap kasi pinalaki ko po ng maayos yung mga anak ko eh. Kahit pa paano, nakakaano kami ng pang-araw-araw namin. Gagawa naman po ng paraan. Basta kami 2 mag-asawa, magtutulungan. Sa kabila ng pag-aalaga ng mga ina sa kanilang pamilya, madalas ay napapabayaan na nila ang kanilang sariling kalusugan. Sa paanong paraan nga ba sila matutulungan? Hi! Good morning! Welcome po dito sa aming health center ng Naik, Miss Jenica. Okay, thank you. Pasok po tayo. Ma'am Dali, gaano ho ba kalawak ang suliranin ng mga nanay dito sa inyong munisipyo? Bilang maternal coordinator po, ang kauna-unahan po naming problem yung maternal mortality. Ito po yung ikinamamatay ng mga kababaihan dahil po sa pagbubuntis, panganganak at pagkatapos nilang manganak, kasama na rin po ang mga kabataang kababaihan na may edad 10 hanggang 19 na taong gulang. Kumbaga sa kabuuan na sakop ninyo, ano po ang mga problema na inyong kinakaharap? Ang aming pong problem talaga, yung pagkakaroon po sana ng malaking government hospital. Kasi yan po talaga yung kulang at wala. Yes. Marami ang po pinakamalapit po ba dito, Ma'am Dali? Gaano ka? Yung General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital po na nag-kick-an po, mga 15 minutes bago po makarating doon. Kaya nga lang po sa laki ng catchment area niya, kadalasan po hindi rin po natatanggap yung aming mga pasyente na nangangailangan ng serbisyo. Dito po sa Naik, meron naman po kaming mga private lying-ins na nagkikater ng paanakan. Subalit dahil sila po ay mga lying-ins, limited lang po yung mga services na aming nakukuha mula po sa kanila. Meron din po kaming mga private na hospital kung saan pwede naman pong i-cater yung ibang mga kaso. Kaya nga lang po, medyo pricey po siya kasi nga po sila ay private. Ma'am Dali, gaano po ba kahalaga na ang mga nanay, whether sila ay nagdadalang tao o meron silang karamdaman, nabibigyan sila ng tamang healthcare assistance? Ang healthcare po kasi yung information pa lang is very vital na. Kasi ang nakasalalay po dito, yung kaligtasan at yung buhay po. Hindi lamang po ng membro ng pamilya, lalo na po yung mga kababaihan pagdating po sa pagdadalang tao nila. Kasi ang pinaka-worst po na pwedeng mangyari, yung pong ikamatay. At iyon po ang number 1 na iniiwasan po sa natin. Siyempre naman, oo. Ayaw naman natin. Opo. So, nais ko rin po sanang ipabatid, Miss Jen, na ang pagbibigay buhay po kasi ay hindi po dapat dahilan ng pagkamatay o pagkawala ng isang kababaihan. Dahil alam naman po natin na very vital din po ang kanilang mga obligasyon pagdating po hindi lamang sa pamilya, kundi po sa community. Hindi matatawaran ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina. Ngunit dapat nating tandaan na sa kabila ng kanilang lakas at tapang, higit nilang kailangan ay ang pagkalinga. Sa malusog na ina, may maayos at masayang pamilya. Balik sa inyo, Miss Jelly at Manoy Wilbert. Maraming salamat sa ating guest host na si Jenica Garcia. Usapang nanay tayo ngayong umaga at ang concern nila, ang kanilang kalusugan. Paano nga ba natin masisiguro na sa dami ng bagay na sinasakripisyo ng isang ina para sa kanyang pamilya, ay hindi naman masasakripisyo ang kanilang kalusugan? Para tulungan tayo sa ating diskusyon, kasama natin ngayon sina Dr. Samantha Juanasen Razon, OB-GYN po, at si Miss Annabel P. Santos, Pasig City Health Aide naman po. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Good morning, Doktora. And of course, Miss Annabel. Good morning. Umpisahan natin ng mga ina. Napaka-importante kasi alam natin na ang pamilya, ang pinaka-maliit, pero pinaka-importanting unit sa isang community, sa isang pamayanan, di ba? Siya nag-aalaga sa mga anak. Siya ang nagpapalaki sa mga anak para paglaki nila, sila ang makakasama natin. Paano ba natin tinutulungan ang mga ina ngayon, sa mga panahon ngayon? Umpisahan natin po sa inyo. Okay. Ano po ba ang mga serbisyo na naibibigay natin sa ating mga
mothers-to-be at saka mga ina. Good morning po sa ating lahat. Bilang health worker po ng aming barangay, kami po ay itinalaga pong, kumbaga kami po yung mga ngalaga po para sa kanila. Kumbaga kami po yung mga barangay health worker, kumbaga marites po kami. Hinahanap, kumbaga yun po sinasabi marites kami kasi hinahanap po namin yung mga wala pong kakayahan na mga sa komunidad natin. So inaalam nyo talaga? Yes po, ina-house to house po namin, lalo na po sa mga depressed area, pinupuntahan po namin kasi, kumbaga, ano po, laganap na po kasi ngayon ang mga, yung namamatay po na sa bahay po, nanganganak. Yes. Opo. Ano pa ba usually ang nagiging health concern ng isang mommy-to-be, ng isang buntis? Let's ask, sige, doktora. Opo. Actually, ang pinaka-important po for parents or mothers who are pregnant is a regular prenatal check-up and quality prenatal check-up po. Kasi 9 months po yan eh. So, buwan-buwan kailangan nagpapacheck up? Yes. Ideally po, monthly dapat may check-up tayo. Kasi if mapabayaan po yan, ang magsasuffer yung nanay. Or pwede kang magkaroon ng anak na may abnormality. Which is, syempre, ayaw po natin. Hindi matututukan yun kasi hindi matututukan. Yes. For the vitamins, ultrasound, check-up, very important po yun, Miss Jenny. So ngayon, syempre hindi naman lahat ng tao magagawa yun. Yes po, opo. So, anong ginagawa po anong maa-avail nila sa health center? Sa health center naman po, ma'am, ano po, ang maabil po nila doon is, lalo na po doon sa depressed area, pinupuntahan po namin, pag alam po namin may buntis po doon. So ano po ang ginagawa? Ang ginagawa po namin, Hindi ba sila kusang pumupunta? Yes. Oo nga, may hindi iba po ba? po kasi na may tamad, lalo na po sa depressed area. Hindi nila naiintindihan na po. kailangan. Kailangan po yun kasi sa sa lugar po namin, iininggan niyo po namin na magpa-check up kasi para po dun sa pagbubuntis at saka para din po sa baby. So mayroon naman po kaming libreng check up doon, vitamins, lahat po inaano po namin. Simula po pagdating sa center, first month to hanggang 9 months, hanggang po sa mga anak po siya. Kayo pumupunta? Hindi po, sila yung pasyente po. After manganak, marami pa rin health concerns, di ba? Yes po. Actually, ma'am, after manganak, maraming concerns yan. Nanganak ka na, Miss Jelly, di ba? Opo. So, normal delivery ka ba, CS? CS po. CS man or normal delivery, lahat ng babae may Nasa sugat. bingit. Nasa bingit ng kamatayan daw ang mga ina. Nasa bingit ng kamatayan. So, kailangan yung magpapaanak sa'yo, it's either OB or trained midwife talaga. And that is what we lack here in the Philippines. That's why yung maternal mortality sa Philippines Mataas. versus other countries, mataas. Pero hindi dapat ganun. Maternal mortality, ibig sabihin yung, ano ba ibig sabihin nun? Yung namamatay? Yung namamatay namamatay po sa panganganak. Giving birth is a natural process eh. Wala dapat namamatay doon. Pero bakit namamatay? Pag wala pong check-up, hindi nalalaman na high blood yung nanay. Dinudugo na yung nanay, pero hindi pa rin niya alam. She's uneducated. Pagpubukas ng tiyan or pagpapaanakin na, wala na. Wala na yung baby sa loob kasi sobrang taas ng BP, walang check-up. Mga ganun po. What do you suggest na pinakakailangan nilang tulong? Kulang po talaga sila sa mga yung katulad ng hospital, mga health center, dapat po. Lying in ang lahat ng health center. If a health center has the capacity to deliver a baby, we call that super health center. Super And bilang na bilang lang po yun, Miss Jelly, sa Philippines. Yes. So if that's Ako the plan, nag-iisip na si Manoy. Iniisip ni Manoy kung paano ba natin tutulungan ng mga mommies natin. Sa Kongreso kasi ngayon, Doktora, pinag-uusapan namin ngayon yung primary care program. Ito bang ganito? Kasama ba ito sa primary care? Yes po po. When we say primary considered po, as primary care. Health center, pagpapavaccine po nila. Kasi pag Pero yung pagbubuntis, is it in the primary care. Yes po, it's also part of the Kasi pregnancy po is a natural kasama siya. So sa tingin mo, Doktora, ano ba yung kulang? Ano talaga yung dapat gawin? No? I mean, on the part of the government. Me as a congressman, let's say. Yes. Ano yung dapat kong i-introduce diyan para matulungan yung mga ganito? Ano yung
ang isa pa kasi, very active tayo sa PhilHealth na Yes, I've seen your post po sa sa diagnostics. I have a question. Ano yung natutulong ng PhilHealth sa mga mommies na nanganganak at saka buntis? Actually po, ang PhilHealth po has a program. PhilHealth has will sagot the 6 free prenatal check-ups. Even po sa lying-ins, PhilHealth only. Pwede kang manganak sa kanila ng libre, kahit po private po yon. The government po has its program. I think the budget po ang problem. Kasi may health center na nakatayo, kulang naman ng gamot, kulang ang facilities. Budget para sa health center? For the health center. I think the disbursement po. Yeah. Minsan po, nasa nanay na din eh. Kasi even family planning, Miss Jelly, is free. So pupunta ka lang sa health center, go get the pills, go get injected, di ka mabubuntis agad. So you really have to be informed. Kasi may minsan may nanay na problema, mag-abil ka ng kasi kailangan mo sa panganganak. So ang sasabihin, wala akong birth certificate. Yun po yung minsan may mga na-encounter po namin. Paano po namin para ma-abil po nila. So ito na naman tayo dun sa mga papeles na kailangan nila i-submit para makaano. Yan po ang use for them. Okay, so inalam natin kung paano ba natin sila matutulungan at kung ano mga nagiging problema ng mga mommies natin dyan. Maraming salamat sa ating mga experts. Sa aming pagbabalik, bakit kumukonti na lang ang huli ng mga mangingisda sa Palawan? Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Magandang umaga mga kapuso. Ngayong linggo, samahan niyo akong bisitahin ang islang makapigil hininga ang ganda at nag-uumapaw ang likas na yaman. Ito ang isla ng Palawan. Napapalibutan ng malinis, maganda at mayaman na karagatan. Dito matatagpuan ang mga magigiting na mangingisda ng Barangay Bagong Sikat sa Puerto Princesa. 20 piraso. Alam ko yan, 20 piraso pa yan, kaya maganda. Pangunahing kabuhayan nila ang pangingisda sa Escoda Shoal na hitik sa iba't ibang uri ng isda. Ngunit dahil sa suliranin, hatid ng tensyon sa usapin ng teritoryo, nanganganib hindi lamang ang kanilang kabuhayan, kundi maging ang kanilang kaligtasan. Yan magtago kami pag may bagyo dito, malaking alon. Tapos magtatago kayo dito lang din kayo sa barko? Oo, dito lang. Kuya Peng, gano'ng katagal na po kayong nangingisda? Nagsimula pa ako ng isda, yung 7 taon pa ako sumasama na ako sa magulang ko. Nagalaot. Bata pa kayo? Bata po. May asawa po kayo? Oo, meron po. Ilan po ang anak? 4 po mga anak. Nangingisda rin po yung mga anak niyo? Ako ma'am, nangingisda din. May isa pa akong anak po ma'am na nawala sa dagat, 26 years old. May asawa ba siya? Meron ma'am, may 2 anak, maliliit pa. Kawawa nga ma'am, kawawa talaga mga anak niya kasi naghanap sa kanya, wala naman. Ako lang nag-aalaga. Maari mo ba akong kwentuhan tungkol doon? Ma'am, ngayon, masakit yan. Sa maliit siya na bangka nakasakay, ako sa malaki ako ma'am nakasakay. Pero magkatabi lang kami, malapit lang. Hinanap namin 3 araw. Hindi namin makita ma'am. Ilang taon na po siyang wala? 2 taon na yung April 1. Mahirap pag mawalan ka ng anak na gano'n, ma'am. Yan pinaka-close ko na anak. Hindi naman lingid sa ating kaalaman yung tensyon dun sa teritoryo. May pagsubok ba kayong kinakaharap? Ay, mayroon doon, ma'am. Minsan nagpalaot kami doon, nagadikit sa amin yung taga-China. Pero
takot kami, wala naman kami panglaban sa kanila, wala kami magawa. Ang takot namin hindi talaga mawala, ma'am. Kaya dito na lang kami sa malayo sa kanila na hindi ka makarating, dito lang kami nagalaot. Pero anong epekto nun sa inyo, sa pangkabuhayan nyo? Malaki ang epekto, yung sanang mahuli namin, sa kanila pa mapupunta yun, yung isda na yun, dapat sa amin na yun. Kung bubungguin lang kami, wala lang kami kalaban-laban. Ano o sino ang inspirasyon mo, kuya? Bakit hindi ka tumitigil sa laban ng buhay? Yung pamilya ko, ma'am, yung apo ko, ayun talagang pinakano ko na ako ang mag-alaga sa kanila lahat. Anong mensahe mo para sa mga apo mo, kuya? Hindi lang, huwag na mag-alala sa akin. Alagaan hanggang paglaki at paralin ko talaga sila, ma'am, bang mabubuhay pa ako. Mapagsikapan ko maglaot para mabuhay lang. Dahil sa suliraning kinahaharap ng mga mangingisda, nangangamba sila para sa kanilang hanap buhay at kinabukasan ng pamilya. Ang una pong pinoproblema namin dito sa grupo ng mga mangingisda ay katulad ng pumupunta kami sa West Philippine Sea, hinaharap po kami ng Chinese Coast Guard. Yung iba po doon ay ibang mga lugar katulad ng Vietnam. Yung lahat po ng mga corals natin doon ay yun ang kinukuha po nila. Sa atin yung bawal yun pero sa kanila kinukuha. Hindi kami makapunta doon kasi nandoon sila. Sana mapuntahan namin yung area na yun kasi mayroon din sanang mga isda na yun na area na yun. Minsan tinataboy kami sa nila kaya babalik na lang kami sa area na mahina yung hulihan ng isda. Siyempre pinangangambahan namin sarili, kailangan i-secure namin sarili namin kasi kami na lang ang lilisan sa area na, sa ating mismong lugar na pangisdaan. Atin yun pero kami pa mismo ang aalis kasi nga natatakot kami sa kanila. Ang pangarap namin sana samahan namin na sana maalis na yung mga pangamba dyan sa West Philippine Sea para malaya naman din kaming kapwa mangingisda na makaikot sa mga area na yun. Sa pangisda po kasi kung kailangan na naman tulong-tulong, ang hirap talaga sa buhay ng mangingisda. Nandiyan na yung ulan, init, saka yung mga pangamba sa buhay. Ang pangarap ko lang naman para sa pamilya ko, siyempre makatapos yung mga anak ko. Kasi yun lang yun ang karangalan natin bilang kahit tayong mangingisda nga nakapagtapos tayo sa mga anak natin. Sa pagbaba ng bilang ng huli ng isda, apektado ang kanilang kabuhayan at kakayahang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Tao po! Ay, hello, Melen. Hello. Mga kapuso, kasama po natin ngayon si Melen, asawa po ng isang mangingisda. Melen, gaano katagal na kayong kasal ng iyong asawa? Ano po, bali 12 years na kaming kasal. Pero nagsasama kami, ma'am, 18 years. Kumusta naman ang bilang asawa ng isang mangingisda? Nung una, ma'am, mahirap talaga, ma'am, lalo na yung hindi pa ako katuwang niya. Kasi ngayon, na ako yung tumutulong na sa kanya sa paghahanap buhay. Pero nung siya lang talaga, ma'am, hirap talaga kami, ma'am, sa pang-araw-araw. Yung anak ko na nag-aaral sa high school, minsan mag-absent pa nga. Kasi walang pamasahe, maubusan ng pamasahe, lalo na laging masama ang panahon, hindi makapalaot. Paano mo siya tinutulungan? Binabay and sell ko yung mga huli nila. Yung huli nila, binibili mo, tapos ibebenta mo kung saan. Halimbawa, halagang 80, ibebenta ko na halagang 90 sa market ko. Ano yung mga pangamba mo? Natatakot, ma'am, sa tuwing papalaot, yung masama ang panahon. Kasi marami na dito nangyari, ma'am, na missing. Nalunod siguro o tumaob yung bangka habang pumapalaot. Kaya sa tuwing papalaot sila, siyempre hindi maiwasan na rin yung pangamba mo na na ayun nga, baka mangyaring gano'n. Natatakot ka? Opo. Sa dedikasyon ng asawa mo, anong masasabi mo para sa buong pamilya niyo? Yung asawa ko talaga, mamatyaga po talaga yan siya. Masipag talaga yan siya. Kasi gusto niya po talaga yung mga anak namin makatapos sa pag-aaral. Kaya kahit medyo pagod na, sige pa rin, patuloy pa rin siyang nagsusumikap para sa amin. Sobra mo siyang ina-appreciate. Opo.
Talagang nakakabilib ang mga taga-barangay Bagong Sikat. Umulan man o umaraw, matapang at prosigido pa rin silang pumapalaot. Hindi alintana ang hirap o panganib para lang sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Balik sa inyo, Jelly at Manoy Wilbert. Salamat, Shay. Sa report na yun, ako aba, malinaw na apektado ang kabuhayan ng ating mga mangingisda at ang food supply ng bansa ng tensyon sa West Philippine Sea. Para tulungan tayo ngayon himayin ang usapin at hanapan ng solusyon ang problema ng mga mangingisda sa Palawan, kasama natin ngayon via Zoom si Mr. Lucio B. Pitlo III, President ng Philippine Association for Chinese Studies at isa siyang Foreign Policy and Security Analyst. Magandang umaga po. Magandang umaga, Jelly, at magandang umaga Kong Wilbert, at magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Alam niyo po, bakit po ganun? Mga sarili nating mga mangingisda, hindi makahuli dito sa sarili nilang bansa. Pero yung mga taga-ibang bansa, sila pa ang taga-bantay. Paano po ba ito? Parang papunta na rin Scarborough Shoal ang problemang ito. Aabot po ba doon? Well, wag naman sana, no? Pero nakikita natin itong sequence ng events at nakakabahala nga. Pero kung titingnan natin yung Scarborough Shoal, no? Isang feature lang siya. Yung dito sa Spratlys, higit 100 yung mga bahuran dyan. Yung reefs, shoals and cays dyan. Meron tayong okupado na siguro mga 11. At yung ibang mga claimant states, gaya ng ibang kapitbahay natin, China, Vietnam, Malaysia, meron din sila mga okupado, no? So siguro maganda na bantayan natin yung ating mga na nakaposisyon na tayo dyan sa ilang features dyan, bantayan natin, maiwasan na kumbaga ma-take over ng ibang claimant states, yung mga features na outpost na meron na tayo. Ang daming scope, ang daming mga areas ang kailangan bantayan ito kasi talagang siyempre, importante ang mga mangingisda natin, hindi po ba? Paano ba natin sila poprotektahan? Kung nandiyan may bantay. Kasi bumaba na po ang volume ng mga huli nilang isda. Paano ba natin sila matutulungan para makadagdag? Pwede rin bang umabot sila sa puntong magkaroon sila ng mga communal na palaisdaan para kahit paano meron pa rin pumasok? Well, tama po yun, no? Yung West Philippine Sea, dyan tayo kumukuha ng 15% no? ng ating fisheries output, no? Sa kabuuan. Tingin ko malaki yung role ng onshore at offshore aquaculture, no? Kasi ito mas sustainable to. So hindi siya masyadong affected ng iba pang factors. Siguro dapat nating tingnan yung scientific at technological processes para mapayabong yung ating aquaculture at para yung ating mga mangingisda, hindi sila masyadong affected nung may tension tayo dyan, may climate change, may mga natural disasters na nakaka-apekto sa kanilang huli. Naku, sakali pong magkaroon ng sitwasyon katulad sa Scarborough, dito sa Palawan, pwede po ba yun na i-detain ang mga fishermen natin na nangingisda lang naman sa sarili nating tubig? Pwede po ba yun? Bawal po yun, no? Malinaw po na nakalagay sa UNCLOS na yung fishermen ay at pwede mong issue, pwede mo silang kumbaga itaboy, pero yung i-detain mo sila, actually ang sinasabi ng UNCLOS ay dapat promptly, no, kagiat na sila ay pinapakawalan, hindi sila dapat i-detain ng indefinite period of time. Kasi again, issue to ng kabuhayan, livelihood ng mga tao na dependent dito sa fishing grounds na ito. Mayroon lang ako isang tanong, Sir Lucio. Kasi batay sa inyong pag-aaral, no, sa inyong grupo, no, ano ba yung pwedeng gawin, no? Ano ba yung long-term solution sa mga problemang ito, no? Kasi nabanggit nyo kanina, maganda nga yung solution nyo na yung aquaculture, no? Para hindi tayo umaasa dun sa pangingisda o pagkuha ng ating pagkain dun sa ating tinatawag na traditional fishing ground. Pero may narinig din ako na concern na while tayo umiiwas doon, yung ibang bansa sinisira yung mga corals doon, yung mga yaman dagat doon, sila yung kumukuha, sila yung ano. But overall, ano ba yung batay sa inyong pag-aaral? Ano ba yung long-term solutions na pwede nating gawin dito, no?
yung nabanggit nyo, diplomatic, paano po yun? Ano po yung inyong suggestion, no? So ang nakikita ko po dito kung Wilbert, no, ano po siya, isang basket ng interventions, no. So nabanggit na po natin yung security, yung economic at yung diplomatic, no. So sa larangan ng security, palakasin natin na patuloy naman po ginagawa yung pagmodernisa ng ating maritime capacity ng Coast Guard, ng ating Navy at ng BFAR, no. Bumibili tayo ng mga bagong vapor para nga maprotektahan yung ating maritime zones. Nangyayari na po 'yan. At syempre tulong din dun sa pagmodernisa ng civilian fishing fleet natin, no? Partikular na itong mga traditional at artisanal fishermen natin para mas may kakayahan sila na makapag-layag sa mas malaking bahagi ng ating EEZ, no? At hindi sila malimitado sa mga municipal waters. Pagmodernisa din ang kanilang mga fishing equipment at fishing gear. At doon naman sa larangan ng economic, patuloy yung mga ganong klaseng suporta at syempre tulungan din na magkaroon ng mas scientific at mas technological na process at approach, no, dito sa pangingisda, no, para yung mga external variables gaya ng tensions, climate change, yung natural disasters hindi masyado makakaapekto doon sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. At syempre pangatlo, doon sa issue ng yung mga katubigan na pinag-aawayan, yung mga features na pinag-aawayan, yung access sa mga fishing areas, yung diplomasya ay hindi dapat natin isinasantabi, patuloy yon. Pero at the same time, pinapalakas natin yung ating presensya dyan. Yun po siguro sa Kongreso, yung pagpondo po ng pag-upgrade ng mga infrastructure natin. Halimbawa dito sa Pag-asa, maglagay tayo ng cold storage facilities dyan para yung mga ating mangingisda, no, na medyo malayo kasi kung pupunta sila ng Palawan pa. So yung mga huli nila, pwede na lang iproseso dyan pa lang sa Pag-asa o sa iba pang isla na hawak natin sa Kalayaan. Meron tayong sinusulong actually, no? Meron akong na-file na House Bill na magtatayo ng mga fishing ports and shelters sa mga strategic areas sa West Philippine Sea, no? Ang layunin nito para doon magpahinga yung ating mga mangingisda. Ay, malaking bagay yun. Doon tayo maglalagay ng mga, o mag-store o maglapag ng mga gamit nila pag kinakailangan, pag masama ang panahon, pwede silang dumaong doon. And of course, yung mga communication devices, lalagyan natin sila doon. And yung mga cold storage facilities nga, para yung mga huli nila, pwede nila ilagay muna. No? Ito yung sinusulong natin actually na isa dyan sa gusto natin tayuan itong mga strategic areas dyan sa West Philippine Sea. No? Sana maisulong nga kasi that sounds very promising. Kasi initial help yan sa ginagawa nila eh. Maraming salamat po, Mr. Lucio B. Tama po yun. Yes, maraming salamat po, Mr. Pitlo III. Marami kami natutunan at nalaman sa pagbabalik po ng si Manoy ang ninong ko. Susurpresahin natin ang mga butihing nating nanay sa komunidad na ito. Kaya naman tara na po, samahan niyo po ako. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Welcome back sa Si Manoy ang ninong ko. Napanood natin kanina ang concerns ng grupo ng mga ina sa Naik, Cavite at napakinggan natin ang iba't ibang mungkahi ng ating mga bisitang eksperto. Manoy Wilbert, ano ba maitutulong natin sa kanila? Well, alam mo, Jelly, pag ang pinag-uusapan talaga mga ina, no, lagi nilang hinuhuli yung sarili nila. No? Tama. Laging sakripisyo para sa pamilya, sa anak. So, yung mama ko nga hanggang ngayon, alam mo, baby pa rin yung tingin niya sa'yo. Tingin niya sa akin. Ilan ba kayo, Kong? Ilan kayo? Solo lang akong anak. Solo. Ay, kaya pala. So, yung mama ko, actually, hanggang ngayon, una yung father ko. Nung nawala yung father ko, yung mama ko, alam mo, hindi yan matutulog hanggang hindi ako nakakauwi ng bahay. Tapos hanggang ngayon, pag nasa labas pa ako, pagdating ng mga 11 o'clock, ano na yan, tatawag na yan. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Hindi ka pa umuwi, no? Yung cellphone niya, nag-aral lang siya na gumamit ng cellphone. Para tumawag. Para lang makatawag siya sa akin. No? Yan ang ina. Yan ang ina. No? Talagang ganyan.
And hanggang ngayon, so sabi ko, Ma, matulog ka na. Kasi, di ba, pag pumupunta ako, katulad kagabi, nakauwi ako, 1:00 na dahil pumunta ako sa isang burol. Nag-aantayan. So, ang gagawin ko, minsan, uuwi muna ako. Kunyari, nakauwi na ako, patutulugin ko na siya, tapos tsaka ako lalabas. So, ganun ang ginagawa ko. Hanggang ngayon, ganyan po ang nanay ko. So, napakahalaga talaga na itong mga mama ngayon ay matulungan natin. Sila naman, no, yung kanilang kalusugan, lalo na dito sa pagbubuntis. No? Then, yun na nga, no, isa pa, paano natin masasabing yung kabataan ang pag-asa ng bayan? Tama. Kung sa pagbubuntis pa lang, di ba? sa pag-anak, meron ng problema. No? Yung pag-asa natin, kailangan maalagaan muna. Maalagaan muna, no? Pero sino mag-aalaga kung si mami mahina, di ba? Ayaw ko, doktora, kasi di ba parang yung kahit yung vitamins sa ngipin. Kaya ako, hanggang ngayon, hindi ko naramdaman pa yung sakit ng ngipin. Kasi sabi ng mami ko, sinigurado daw niya na nung buntis siya, uminom siya ng calcium para yung ngipin ko matibay. For bone development. Oo, for gano'n, no? Yes po. So, totoo yun, no? Yes po. So, kaya napakahalaga talaga na itong mga nanay matutukan natin, no? Kaya alam mo, dito sa nakita natin sa Naik Cavite, no? Ito, para agad-agaran natin silang matulungan, no? Itong pangalagaan yung kalusugan ng mga nanay at yung kanilang magiging mga anak, bibigyan po natin sila ng mga medical supplies at prenatal equipment, no, para po ito ay makatulong talaga, no. Kailangan po natin talaga itong mga nanay ay mapangalagaan, no. It's about time na sila naman po yung tutukan natin. Yes. Makikita natin, no. Talagang napaka-importante, no. Nandito lang tayo, Jelly, ang ating programa, no. Tayo ang kanilang magiging payong actually, no. So, para po sa mga nanay, sa mga iba't ibang lugar, hindi lang dito sa Naik, Cavite, sa iba't ibang lugar, yung mga may problema na ganito, sa mga barangay health centers ng iba't ibang lugar, no? Kung may mga kailangan, nandito lang po tayo. Tayo ang patuloy na tutulong po sa kanila. No? Talagang bibigyan diin natin na talagang itong mga nanay ay kailangan na at panahon na po para sila naman po ang ating tutukan. Ang kanilang kalusugan, sila ang ating tutukan. No? Okay. Walang isang tao, kahit na ano, kahit na sino, ang makakatumbas po sa pagmamahal at sakripisyo ng isang nanay sa kanilang anak. Dito nagsisimula ang pag-asa ng bayan. Yes. Sa ilalim ng pagmamahal ng kanyang ina. Salamat, Manoy. Balikan natin si Jenica para sa paghahatid ng ating mga munting regalo sa ating mga huwarang nanay dyan sa Naik, Cavite. Nandito tayo ngayon sa Rural Health Unit ng Barangay Halang at ang ating plano. Susurpresahin natin ang mga butihing nating nanay sa komunidad na ito. Kaya naman tara na po, samahan niyo po ako. Hello! Hello! Ay nako, Ma'am Dali, hello po ulit! Hello, good morning po sa inyong lahat mga inay. Ako po si Jenica Garcia at sa ngalan po ng aming programa, si Manoy ang ninong ko, nagpapasalamat kami. Thank you very much po kasi talagang napakainit ng pagtanggap niyo po sa amin. Maraming salamat. At speaking of anong buwan nga po ba ngayon? May! Ay, sabay-sabay! Ito nga po, dahil buwan po ng Mayo ngayon, nag-celebrate tayo ng Mother's Day, hindi po ba? At ano ba ang alam natin tungkol sa mga nanay? Hindi ba palagi ninyong inuuna ang mga anak ninyo, ang pamilya ninyo? Kaya po napag-isipan po namin na ngayon, dapat kayo naman ang uunahin natin. Gusto nyo ba yun? Yan! Ayan. Muli po maraming pong salamat. At Ate Dali, salamat ha. Thank you. Taya, tara! Tayo na tayo, punta na tayo. Mula po sa aming programa nila Manoy Wilbert Lee, tanggapin niyo po itong aming munting handog para sa inyo pong lahat. Salamat po! Maraming salamat po! Maraming
salamat po, lalong-lalo na po kay Manoy na nagbigay po nito dahil talaga pong ito ay malaking tulong po para mas mapapabuti namin ang serbisyo sa aming mga kabuntisan. Thank you po, thank you. Nay Jennifer, kayo po. Magpasalamat ako kay Manoy, yung nagbibigay sa amin dito ng gamit para sa mga anak, mga buntis ngayon. Ngayon, mayroon na. Masaya na kami, ma'am. Yan ang kuwan sa amin, ma'am. Ako po nagpapasalamat po kay Manoy Wilbert na mayroon po kagamitan ng mga kabuntisan dito po. Ang mga inang nagsisilbing liwanag sa ating buhay ay tanglaw na gumagabay hindi lang sa ating pamilya, kundi maging sa buong komunidad. Kung wala sila, wala rin tayo. Kaya marapat lang na suklian at ibalik sa kanila ang pagmamahal at pag-aaruga na buong puso din nilang ibinibigay. Mabuhay ang magigiting na ilaw ng tahanan. Maraming salamat, Jenica. Walang bibitiw, magbabalik pa po ang si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Kabuhayan ng mga mangingisda at supply ng pagkain ang mga issue ng pinuntahan nating komunidad sa Palawan. Narinig natin ang mga eksperto. Ngayon, Manoy Wilbert, medyo complicated ang ating kwento ngayon, pero ano ba sa tingin mo ang maitutulong natin sa kanila? Alam mo, Jelly, alam mo dito, no, itong sa issue na to ng West Philippine Sea, no, alam mo, hindi tayo dapat nagiging dayuhan dito sa sarili nating bayan. I love that. That's so perfect for this kwento, Yes, di ba? parang tayo pa yung nagiging second-class citizen Sa dito. sarili no? nating bansa. Patuloy tayong itinataboy, na ibubuli. Kung napanood nyo yung isang video, no, yung binobomba, habang binobomba ng water cannon yung ating mga mangingisda o yung ating lokal, yung mga barko na papunta dun sa magbibigay ng provision, no, dun sa lugar, binobomba, sumisigaw ng tama na. No? Alam mo, itong sigaw na tama na to, sigaw ito ng buong bansa, ng lahat ng Pilipino. Tama na yung ganyan mga pang-aapi. No? Kasi habang tumatagal yung tensyon na to, ang nadedehado dito, yung ating mga mangingisda. Talagang ang kabuhayan, ang pagkain, ang food security ng ating bansa, ito yung naapektuhan. Nawawala ng pantustos ang ating mga mangingisda dito, yung pamilya, nababawasan yung kanilang kinikita, pagkain, panahon ng pagkakasakit, walang panggastos. No? Ito yun. No? Kaya dito po sa problema, dito po sa Skoda Shoal, ang agaran po nating solusyon dito para maramdaman po agad ng ating mga mangingisda doon, yung tulong natin, pagkakalooban natin sila ng tinatawag na fishing aggregate device o yung tinatawag na payaw. Ano payaw. No, ito yung ginagamit sa panghuhuli ng iba't ibang klase ng isda at iba pang lamang loob. At tumatagal po ito. No? Ito po yung nakita nating agad-agarang solusyon para sa kanila. Salamat, Manoy Wilbert! Ngayon, panoorin natin ang reaksyon ng mga mangingisda sa ating naging munting handog sa kanila. Mga kapuso, susurpresahin ko po ang mga mangingisda ng Barangay Bagong Sikat. Samahan niyo po ako. Yay! Fist bump!
Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sherilyn Reyes Tan at mula po sa ngalan po ng aming programa na si Manoy ang Ninong Ko, maraming salamat po sa inyo sa pagbahagi po ng inyong kwento. Dama po namin ang inyong pinagdadaanan. Dagdag pa yung pasanin at pangamba tungkol dun sa tensyon sa usaping teritoryo. Kaya po, sa paglipat nyo po sa mas ligtas na municipal waters, nais po sana ng programa namin na makatulong po sa inyo. Ito na po, tanggapin nyo po ang mga payaw na talagang sigurado makakatulong po sa pagpaparami pa ng isda na inyong mahuhuli. Ayan, at mula po kay Manoy Wilbert, sana po makatulong po ito sa inyong pangkabuhayan, sa lahat po ng members ng asosasyon nyo at maibahagi nyo rin po sa buong barangay. Yay! Kuya Peng, ano pong masasabi nyo? Salamat pa ako kay Manoy Wilbert na binigyan kami ng payaw. Malaking tulong sa amin na mga isda na may payaw sa laot na matalian namin. Yay! Thank you din po. Pres! Kayo po, anong masasabi nyo, Pres? Nagpapasalamat po ako sa kay Manoy Wilbert sa binigay niyang payaw mula sa mga kasamahan ko at sa aming organisasyon, sa aming samahan at sa buong Palawan. Pinapasalamatan namin siya sa binigay niya ito kasi malaking tulong ito sa aming kapwa mangingisda at siya, bahala na po ang Diyos sa kanyang sumukli kung anong kaganda na ibabalik sa kanyang ganda. Tsaka mabuhay ka, Manoy Wilbert! Yay! At sabi ni Manoy Wilbert, salamat sa oportunidad na makatulong sa inyo. Yay! Salamat! Sa gitna ng pakikipaglaban sa mga hamon ng buhay, sinusubok hindi lang ang kabuhayan, kundi maging ang kaligtasan ng ating mga kababayang mangingisda. Sa patuloy nilang pakikibaka, hatid nila sa atin ay inspirasyon na tumindig para sa kinabukasan ng pamilya, karapatan bilang Pilipino at dangal ng Pilipinas. Sandigan ng puso para sa pamilya, kapwa at bayan. Sana'y maagapan ang sitwasyon dyan sa Palawan at hindi humantong sa pagkakait din sa kanila ng kabuhayan. Na para bang sila pa ang dayuhan sa sarili nilang teritoryo. Manoy Wilbert, ano ba ang ipapabaon mo sa aming words of wisdom today? Alam mo, Jelly, kahit ulit-ulitin o kahit sabihin mo makulit ako, ulit-ulitin ko ito, no? Ito, lagi ko sinasabi, lagi ko sasabihin pa rin, ikaw, ako, tayong lahat, no? Deserve natin ng isang lipunan na nangagalaga sa kalusugan ng ating mga ina, sa kanilang mga anak at ng buong pamilya. Pero pag pinag-uusapan po yung ina, Jelly, no, hindi matatapos dito yung kwento ko tungkol sa aking nanay. No? Isisingit ko kanina, nabitin eh. O, alam mo yung isang kwento pa ng mama ko, ng mami ko. Alam mo, pag kumakain kami, pag meron diyang, alam mo, may binigyan mo ko ng chocolate. At sinabi kong masarap, hindi na siya kakain nun. Ibibigay na lang niya sa akin yun. Sasabihin niya, hindi masarap kahit na masarap. No? Kaya ako, pag may nakita akong masarap, hindi ko sasabihin na masarap kahit gusto ko. Kasi hindi na niya kakainin. Kasi hindi na niya kakainin. At yung isa pa, no, kahit saan, kahit pag umulan lang, tatawag na yung mama ko sa akin. Nag-jacket ka ba? Baka maulanan ka. Baka sipunin ka. Mga simpleng maliliit na bagay na yan, pero ganyan ang ina eh. Yes, ganyan ang ina. Kaya deserve natin, deserve nila. Deserve namin! Deserve ng mga nanay na sila ay bigyan natin ng prioridad. Pangalagaan naman natin ang kanilang kalusugan. Sila ang nag-aalaga at nagpapalaki sa pag-asa ng bayan. Yes, oo. At hindi lang yan. Doon naman sa isang kwento natin, deserve natin na matiyak ang kaligtasan o deserve ng ating mga mangingisda na matiyak ang kaligtasan nila. Maprotektahan ang kanilang kabuhayan at may pagtanggol natin ng teritoryo at pambansang dangal. Kaya tayong lahat, we should demand better. Lagi nating pinagsisikapan na ibigay ang nararapat para sa pamilyang Pilipino tungo sa isang maunlad
na lipunan na kung saan winner tayo lahat. Pero hindi tayo nagtatapos dyan, Jelly. Gusto namin, galing sa iyong pamilya, sa si Manoy, ang ninong ko, gusto namin ikaw batiin ng isang happy birthday. Salamat! Wishing you good health, constant happiness, and success. Thank you! Surprise! Thank you po! Salamat sa inyong lahat. Salamat. Gusto namin magpasalamat, Jelly, sa'yo. Hindi lang sa ipinakita mong energy at husay para mapaganda ang ating show, kundi sa ipinamalas mo talaga dito para maging inspirasyon ng ating mga kababayan. At napakarami kong natutunan sa'yo, no? Sa ano ba naituro ko? Paano ba yan? Parang wala naman ako itinuturo. Marami, no? Parang ang feeling ko, pwede na akong kumuha pa ng mga additional na mga projects sa showbiz. So, ano, arte ka na rin? So, maraming salamat from your si Manoy ang ninong ko family. Thank you! We wish you constant happiness, good health, and success. Maraming salamat. I am so happy to be part of this family. Thank you very much. And hoping for next year, sa birthday ko ulit, may ganito tayo ulit. Yes, of course. No, yeah? Thank you so much, guys. Thank you. And I will blow the candle. Thank you. Wish. Ang wish ko next year ulit, kayo ang kasama ko sa birthday ko. At dyan nagtatapos at natapos na naman ang isang oras na kwento ng ating pagbabayanihan ngayong linggo ng umaga. Maraming salamat sa ating mga naging bisita at sa inyong mga kapuso sa inyong patuloy na pagtutok sa amin. I-follow niyo po kami sa aming official social media accounts. Sa FB si Manoy ang ninong ko, IG at TikTok ang ninong ko. Kung kayo naman po ay nangangailangan ng tulong para sa inyong komunidad o asosasyon o sa mga gustong maging kaagapay namin sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan, mag-email lang po sa amin sa manoy.wilbert@smanktv.com. Kita-kits ulit tayo next week, alas 7 ng umaga at nationwide, alas 8 ng umaga sa buong Central at Eastern Visayas at pati na rin sa GMA YouTube channel. Happy Sunday, everybody! Bye!